Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Oktubre. Awitin na ginawa ni Jose Marichan na marami nakagusto. Kahit ako, personal, natatawa ako, natutuwa ako marami yung nagre-request kung po pwede raw na araw-araw natin patugtugin kasi it gives joy to their hearts. In other words, tutuwa sila. Sabi ko naman, kailangan konsultahin natin si Jose Marichan kasi sa kanya yun Baka gusto niyang, o pwede namang ayaw niya. So tinawagan ko po si Jose Marichan kanina. At sabi ko sa kanya, ganito, maraming natutuwa. Kako, ipadala ko sa iyo. Hindi niya pa raw kasi nakita. So pinadala ko po sa kanya. Kate-text niya lang po. Ito ang kanyang sagot. Sabi niya, yung video is disrespectful to the essence and spirit of my Christmas in a Heart song. Ito raw po ay walang paggalang dun sa buod at diwa nung kanyang ginawang kantang Christmas in Our Heart song. Yun pa naman daw kanta niya, yun ay parangal kay Baby Jesus. Sa tingin daw po niya, disrespectful parody yun. Kaya, he will ask daw his publisher to take it down. So, since nagsalita po si Jose Marichan, tayo po'y gumagalang sa kagustuhan ni Jose Marichan. So, hindi na po natin papatugtog yung gusto ninyong patugtog. Pagbibigay galang sa kagustuhan naman ni Jose Marichan. Punta na po natin yung iba namang chapsuy yung COVID-19 response natin. Sabi, sino nagsabi? Si Risa Ontiveros. Kaya 6 months into the pandemic, bulag pa tayo sa buong larawan. Ikaw naman, Senador Risa, yan ka na naman. Para ka na naman nagiging pipiliin nito. Hindi naman. Ano man nirereklamo mo kasi? Kakaltasan natin ang budget para sa data monitoring and validation. Sasabihin natin, wala nang pondo, pero meron tayong 16.4 billion na tinabi para habulin ang di umanong komunista. Ikaw naman, bakit naman ayaw mo na meron tayong budget para labanan ang mga komunista at mga terorista? Apektado tayo lahat dyan. Kaya dapat nga matuwa ka na meron tayong gagamiting pondo panlaban. Kasi pag sila ang nagtagumpay, wala ka na dyan sa Senado, wala nang Kongreso, iba na ang gobyerno natin, komunista na, o kaya worse kung maging terrorist. Hindi po ba? Meron ka pang nirereklamo. Ano ba ito? Sinasabi, inaakusahan mo yung DBM na yung 11 kontrata na binili ng gobyerno, overpriced daw yung mga PPE. Galing daw mostly from Chinese. Sabi niya, gusto niya ng ebidensya? Ito yung kontrata. Kitang-kita rito na 1,000 lamang ang halaga ng PPE na mabibili sa mga local na kumpanya. Pero, ito daw DBM, nakipag-transact sa Chinese firms, mas mahal. Teka muna, si Congressman Mike Defensor, merong sinasabi sa'yo. Pinasisinungalingan ka ni Congressman Mike Defensor. Ano man sabi ni Mike Defensor? Ang problema sa inyong mga yelo, mga dilaw, gusto niya lang pahiyain ang administrasyong Duterte. Pero ang katotohanan niya, sabi niya, sa panahon ni Presidente Noynoy Aquino, meron kayong binili na mga PPE from Revman Incorporated at 3,500% in September of 2015. Tapos namili pa yung gobyerno ni Pinoy, yung administrasyon niya, another 8-piece PPE set with 3,684 a bunch. Ito'y sabi niya, sabi ni Congressman Mike Defensor, 97% and 118% higher than. Mas mataas na malayo ito doon sa binibili ng DBM. Na magkano? 1,713.51. Alam po ninyo, ang problema naman kasi rito kay Senador Risa, yung mura
una, tingnan mo muna kung ano ba yung mura. Ito ba yung kompleto o hindi? Baka naman hindi kompletong PPE ito. Kasi, ang PPE po kasi, marami. Merong headgear, merong face shield, merong face mask, meron pa yung sa katawan, meron pa yung sa paa. Marami yan eh. Kung yung 1,000, baka ilang portion lamang doon. Pangalawa, yung quality. Kailangan papasa yun. Dahil ang DOH, merong quality test kung papasa ka dyan o hindi. Mura nga. Pag sinuot mo naman, papasukan ka ng virus, o di patay ka rin. Kaya alam po ninyo, dapat, bago kasi tayo magsasalita, hindi lang yung basta tayo mag-i-expose nang wala tayong pag-aaral. Kailangan, meron tayong matibay na ebidensya. Kagaya ng sinasabi nga ni Deputy Speaker Marcoleta, ni Speaker Rodante Marcoleta. Yung prinisenta mo sa media, wala kang ebidensya. Bakit? Prinisenta mo lang yung kontrata na 1,000. Yung halaga nung PPE na galing dito sa lokal. Pero wala ka namang pinakita na maikukumpara mo. Oo nga naman, paano mo sasabihin na ngayon na mas mataas? And as we said, depende pa rin nga yun sa quality at sa kasabilang kung kumpleto o hindi. O kaya, Senator Risa, makinig ka kasi kay Congressman Rodante Marcoleta at kay Kongresista Mike Defensor. Marami kang matututuhan dyan. Meanwhile, ito naman pong si Senador Drilon, Senador Villar, kinokontra nila yung punitive approach. Yung si Zubiri at si Gatchalian naman, binabak nila yung ARTA plea on government processes. Ano bang ibig sabihin? Sinasabi po ni Drilon na may serious reservation daw siya sa ARTA proposal kasi ginagamit ito bilang armas dun sa proposed law. Kaya dapat daw, mag-veer dun sa law and order approach and help improve the efficiency in the government. Ang option daw natin tulungan ang bureaucracy. Yan ang sabi niya. Pero iba naman ang sinasabi ng mga kakontra. Mali si Frank Drilon. Like yung tungkol sa subsidies. Sabi ni Senador Drilon, sabi niya, bakit meron kang 10 billion na na naka-reserve? Hindi ba dapat binibigay natin yung lahat ng ayuda dun sa 18 million Filipino households? Bakit parang hindi na nga nakatanggap yung iba? Bakit nagre-reserve ka pa? Sabi naman po ng DSWD, hindi, kasi ito, since hindi natin nabigyan lahat, bakit hindi nabigyan lahat? Kasi nga po, merong proseso Pag wala ka sa listahan, talaga hindi ka mabibigyan. Kahit na kasama ka sa supposed to be number of informal workers. O, so madalit sabi, yung mga hindi nabigyan, magkaroon ng sobra. Kaya, nilaan naman para dun sa mga livelihood projects, dun sa mga nasa palengke, mga nasa sari-sari store. So, madalit sabi, yun na naman, sasabihin, bago po kayo naman mamintas, o po muna, tingnan nyo muna kasi, pag-aralan nyo naman, hindi kasi magandang dating kung puro po na, hindi naman, wala namang basihan. So, study first and complain later. Anyway, inaabot na naman po tayo ng oras. Napakadali ng oras. Pansamantala po tayong magpapaalam, magkikitang muli po tayo sa, ano na ba ngayon? Biyernes. So, Lunes na po tayo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito po sa inyong istasyon at sa Facebook. Ako po ang inyong lingkod bayan, Salvador Panelo, nagsasabing, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns.
At paalala, magsuot po tayo ng Facebook tuloy na sabi natin, face mask and face shield. Observe the 2-meter distance or 6 feet. Wash your hands with soap and water frequently and palakasin po niyo ang inyong immune system. Eat fruits, eat vegetables, exercise. Pansamantala po, nagsasabi sa inyong lahat, I love you all.